Etong patungkol dito kay Kong Tebes dito sa Timor-Leste. Isa pa itong ka-OA yan. Ito ay sinabi ni Attorney Topacio at ito ay nilabas ng saksi. Hindi ko na po babasahin, no? I-screenshot nyo na lang, pero i-explain ko bawat isa. Okay, yung number 1, na-breach ang protocol. Tingnan nyo kung gaano kayabang ang mga Pilipino. Pumunta sila doon sa Timor-Leste at binalita nila itong si President Horta. Siya po ang head of state. Kaya dapat, etong mga nasa NBI, hindi sila naglabas ng balita. Na-offend po ang Timor-Leste sa kayabangan ng mga Pilipinong nagpunta doon sa Timor-Leste. Ang akala siguro ng Pilipinas, lamang tayo sa Timor-Leste. Hindi po yun ang issue. Pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi ka pwedeng demanding. Yan po ang naging problema ng ating mga opisyal. Ayan po ang sinasabi ni Attorney Topacio. Offended po ang Timor-Leste sa mga pinaggagawa ng mga lintik na yan. Pag pumunta roon, nag-asta-asta. Number 1, explain ko. Hindi po dapat ang Pilipinas ang naglabas ng statement coming from the President of Timor-Leste. Yan po ang tinawag nilang breach of protocol. Dapat ang naglabas daw ng statement doon ay yung president nila na si President Horta. Head of state po itong pinag-uusapan natin, ha? Tingnan nyo kung gaano itong mga makaasta. Pumunta ron, naglabas ng balita tungkol sa presidente. Hindi po ganon. Sila ang maglalabas, pipick upin ng Pilipinas. Pinapasamaan, kayo ang mahilig kayong sa biyahe, punta kayo ng punta, biyahe kayo ng biyahe, pinapasamaan nyo lang ang imahe ng Pilipinas. And that is according to the news of Attorney Topacio. May interview po natin si Attorney Topacio someday. Okay? Number 2, punta tayo sa sinabi ni Attorney Topacio. Bully daw tayo. Pagdating doon, sabihin na lang natin, ayoko magbanggit ng ahensya, pagdating nung partido ng Pilipinas sa Timor-Leste, gusto nila magkaroon sila agad ng custody ni Kong Tebes. Tinawag tayong bully. Kita nyo kung gaano kayayabang tong mga ito? Si Attorney Topacio nagsabi niyan, tinawag tayong bully. Kasi pagdating doon, gustong kuhanin agad si Tebes. Teka muna. Bansa nila yun eh. May karapatan sila doon. May batas sila doon. Alam nyo yung ugali natin ganyan, pupunta tayo sa ibang bansa, paiirali natin yung kayabangan natin, paiirali natin yung batas natin. Kaya nga ako, hindi ko gusto yung ginagawa ng ICC sa atin. Ba't kayo pupunta rito tas magdidemand kayo kung anong gusto nyo? Wala kayong jurisdiction sa Pilipinas. Gayon din tayong mga Pilipino. Wala tayong jurisdiction dyan sa Timor-Leste. Hindi. Kita nyo yung asta nyo. Kasi gusto nyo, pinapapasok ang ICC, makialam sila dito, mga wala kayong pride sa sarili ninyo. Kaya yung iba naman, gagawin pupunta rin doon. Teka muna, hindi po ganon. Aba, hindi ba kayo nag-aaral? Hindi po pwede yung basta-basta ka na lang. Pupunta akin na yan si Tebes. Diba? Bastos. Bully. Tama, si Jomar, umiipa lang NBI sa Timor. O, ano imahe ng Pilipinas? Bully. Relax. May baka makapag-demand kayo. Hindi, alam mo, lumalabas sa ginawa ng Pilipinas dyan. Ang baba ng tingin nila sa Timor-Leste. Ganyan ang pinapalabas nila. Hindi man nila sinasabi, pero ang datingan nun, hindi, mataas kami. Amin na yan.
Mababa ang tingin nila sa Timor-Leste. Puntahan natin, number 3. Tama mo? Mukha pa kayong fake news. Oh. Ano sabi ng Timor-Leste? They found no activity of terrorism. Walang nakitang terrorism sa parte ni Tebes. Sa madaling salita, fake news. Para sa kanila, it's fake news. Sinabi na hindi po terorista sa kanilang pag-iimbestiga, hindi terorista si Tebes. Tatandaan natin, hindi po ito usapin kung may kanilalaman si Tebes kay Digamo or wala. Ang tinitingnan dito ng Timor-Leste para i-hand out namin sa inyo si Tebes, ang ginamit na route nitong sila Boying Rimulya at ng NBI is dineklarang terorista si Tebes. At hindi yun nakita ng Timor-Leste na totoo. Para sa akin, ang interpretation ko, kung hindi totoo, hindi fake news yun. Ibig sabihin, hindi po. Again, hindi ko sinasabing perpekto si Tebes or hindi. Ang punto rito, hindi po terorista si Tebes. Sa paningin ng Timor-Leste, fake news yung Pilipinas. Kaya hindi nila pwede basta-basta i-hand out si Tebes sa Pilipinas. Para sa kanila, kwentong kutsero yang terrorism. Punta tayo, number 4. Eto, nagpunta pa raw si Janice. Gustong pumunta ni Janice doon. Okay? Hindi daw nila papayagan yon. May pagka-arrogante yung ganong pupunta siya doon na gusto niyang makita kung talagang nakuha na si Tebes. Hindi po pwede yun. Okay? Kasi may karapatan si Tebes. Ito ang problema natin sa bansang Pilipinas. Ang sabi ng Timor-Leste, there is such a thing as presumption of innocence. Or, an accused is considered innocent until proven guilty. So far, si Tebes po ay inosente sa mata ng batas ng Pilipinas, sa mata ng batas ng Timor-Leste. Inosente po si Tebes. Kaya hindi nila gusto yung pupunta ron si na wala siyang karapatan. Pupunta dyan si Janice. Di ba? Sino si Janice? Para ka pumunta ron at pakialaman mo yung batas ng Timor-Leste. Kasi para sa kanila, ang papayagan lang doon ay yung mga may approval ni Tebes. Bakit? Inosente. There is such a thing. Sinabi po dyan na presumption of innocence si Tebes. Talaga ito si... Pare-parehas kayo dyan. Gusto nyong manduhan. Para kayong ICC na papasok sa Pilipinas at gusto nyo kayo ang may jurisdiction kay Duterte. Hindi po ganon. Huwag nyong gawin yung ginagawa ng ICC at gustong gawin ng ICC sa Pilipinas. Hindi kayo pupunta ron at mag-aastang hari-harian at mag-aastang reyna-reynahan. Hindi po pwede na gusto ko makita si Tebes na nakakulong. Yan po yung sabi. Okay? At sinabi din dyan, yung ang Timor-Leste ay talagang heavy sila doon sa rendition, sa political asylum, kasi may pinagdaanan po ang Timor-Leste sa ganyan eh. Yung pang-aapi ng political victim. No? Sabihin na lang natin ganun. So hindi sila, nauunawaan nila ang sitwasyon pag ang dating ay political. And as I see it, in my opinion, yung kaso nung kay Tebes, they see it as political in nature. So, may karapatan ng asylum si Kong Tebes.
Kaya kita nyo, hanggang ngayon, sabi may uuwi na agad, nag-declare sila. Kita nyo, wala. Bakit? Nabastusan. Nabastusan eh. Yung asta nating mga Pilipino kasi. Asta ni Janice eh. Sino siya? Para, naunawaan ko siya, okay? Pero, hindi porket nagdadalamhati ka, yung kayabangan mo, yung demand, pagdidemand mo, dadalhin mo sa Timor-Leste. Hindi po Pilipinas yan. Huwag nating sirain ang imahe ng Pilipinas. Public official pa man din kayo, hindi nyo naiintindihan yan. Wala ba kayong mga abogado na nakukonsult nyo ba? Hindi pwede yan sa Timor-Leste. Sabi ni Sander, di naman siguro tanga ang gobyerno ng Timor-Leste kung di nila nakikita, naririnig mangyayari. Posible. Alam nila yung nangyayari sa Pilipinas. Alam nila, kaya hindi nila agad to si Tebes. Bakit? May experience po kasi. Nagkaroon po, may pinagdaanan po ang Timor-Leste na political problem. And they understand. They are heavy on that. Nilagay po dyan. Nasa article po yan. Nagka-problema sila dyan, kaya nauunawaan nila yung talagang pag ginigipit ka lang politically. Punta tayo sa number 5. Discuss ko na yon. Tapos sa number 6, sinabi dito, yung may binanggit ditong word, balderdash. Ayan. Sa aking pag-uunawa, ang balderdash po ay parang OA. Sa madaling salita, parang fake news. Pinapalaki lang. Okay. Itong pangyayari kay Tebes ay tinawag nilang balderdash. Google nyo lang kung anong but as I interpret it, same thing nung sinabi ni Senator Amy. Nai-interpret nito ng Timor-Leste itong nangyayari kay Tebes as balderdash or OA. Sabi dito, I am now able to say with greater confidence that all the previous talk from the NBI and the DOJ of deportation and swift repatriation are nothing but pure unadulterated balderdash. Walang basihan. OA. Hindi kailangan pauwiin si Kong Tebes. Why? Ang totality nito, sa aking tingin, kung isa-summarize ko, una, OA tayo. Pangalawa, political victim si Kong Tebes as they interpret it. Pangatlo, mayabang tayo. Bully tayo. Dadating tayo doon, mamanduhan nila. Ibabalita nila yung presidente. Kabastusan po yan. Presidente po ito, ha? Hindi po ito isang bugoy nang nasa kanto na para nilang uutusan. Hindi ito isang sekretary lang. Hindi ko minamalit ang sekretary. Head of state, presidente. Ganun tayo umasta sa kanila. And they feel offended. Bakit? Mayabang tayo. Wala na atang disiplina ito itong nangyayari sa Pilipinas. Mayabangan sila sa atin. Ako ba may sabi noon? Hindi. Ito nasa balita. Timor-Leste nagsabi. Magalit ako sa Timor-Leste at nayayabangan at nabubulihan sila sa Pilipinas? Ang yayabang natin Ewan ko, bansang Pilipinas Sabi dito ni Lito Billones, Kong Tebes, huwag ka umuwi, matulad ka lang sa ginurgur ni Ahas. Well, sa kanila na po yan, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Tebes, hindi ko po masasabi kung may kasalanan si Tebes or walang kasalanan si Tebes.
Ang sinasabi ko lang, husgado ang maghuhusga niyan, hindi ako. Okay? Pero wag tayong umastang napakayabang at didiktahan natin ang Timor-Leste. At higit sa lahat, eto para sa lahat. Dapat maunawaan 'to nila Janice, ng administrasyon, at kung sino-sino pa. Huwag kayong padalos-dalos kasi an accused is considered innocent until proven guilty. Abogado kayo. Dapat alam nyo yan. May presumption of innocence. Hindi pwedeng case close ng case close. Wala pang desisyon ang korte. Mga abogado kayo. Alam nyo yung sinasabi ko. Hindi ako nagsabi niyan. Batas po yan. Paki-check nyo kung fake news si Coach Oli. An accused is considered innocent until proven guilty. Please counter-check it if I am a fake news. Kayo na humusga.